welcome back to our channel. And today's vlog is syempre tayo ay pupunta na naman sa medyo malapit-lapit sa aming lugar. And gusto ko lang pong i-share sa inyo kung gaano po kasaya minsan tuwing pagkatapos ng spring and malapit na pong mag-summer. And happy naman po ako dahil kasama ko po ang Kobatchang. And ngayon ay pupunta tayo sa tinatawag naming Kanuma Place. So, malapit lang po sa amin ito. And, pupunta po kami sa Jinja. Jinja tayo na eh. Jinja. At yung Jinja na yan, medyo maganda po yung kanyang, ambience. And, syempre, maganda po yung kanyang paniniwala doon. So, let's go and enjoy our tripping to Kanuma City. And, mamaya uli. So, let's drive na from Utsunomiya to Kanuma City. And ayan, syempre, tayo ay ganito tayo. Dahil mainit ang panahon, sasakit ang ating mga mata. Kaya tayo ay maglagay ng pang-protect sa ating mga mata. Kahit na anong itsura niya, kahit anong klase niya. Kahit hindi bagay sa'yo, pwede na. Basta maprotektahan lang yung mga mata. So, let's go and enjoy our riding. And, samahan nyo kami sa pagpunta sa place na ito. Okay? Okay, from Utsunomiya to Furumine Jinja ay aabutin po tayo ng 1 oras at 5 minutes or meron namang 1 oras hanggang 30 minutes. 1 hour to 5 minutes or 30 minutes po ang biyahe mula dito sa Utsunomiya papunta po sa pupuntahan nating Jinja. So, yung aming driving feel is talaga namang kwentuhan kami and syempre masarap din kasi ang magbabanding kayo lalo na po ngayon and wala po talaga kaming pasok dito sa Japan pero si Kopa may pasok po siya so kami ay hindi nagkikita lagi-lagi. I mean, nagkikita kami pag uwian na, pero pagka yung magmamasyal kami, hindi po kami nakakapasyal because may pasok po siya this week. And, syempre, ito na yung pagkakataon ko para mamasyal for today's weekends dahil syempre, hindi tayo nakapamasyal dahil nagdinis tayo ng bahay. And, syempre, ito na yung pagkakataon ko rin para naman makapagkwentuhan kami ng matagal ang mga aming maritesan sa bawat isa, 'di ba? Kahit kami dalawa nagmamaritesin din. You know, itong kasama ko dito sa bahay nito si Koba, pero siya po talaga yung taong kaibigan mo, makakasama mo na talaga namang kwentuhan lang kayo talaga ng kwentuhan. Hindi kayo mauubusan ng kwento. Ayan, chismisan kami forever. Kaya ito, driving while kwentuhan. And of course, syempre, sa pagpunta doon sa aming pupuntahan, sa Furumine ay siya ang driver and syempre pagbalik ako naman para naman hindi rin siya mapapagod. Salitan kami sa pagja-drive. And syempre malapit na tayo doon sa tinatawag naming Furumine Jinja. So malapit na tayo, ibig sabihin pag nakita na po natin yung tori na yan, ang tawag po diyan ay tori. Yan po, yung parang na yan, diba? Ayan. Tori po ang tawag diyan. So yung ibig sabihin po niyan ay may Jinja po sa bandang paroon. So, ang Jinja po ay natatagpuan lamang sa mga bundok or sa mga matataas na lugar. Dahil, sabi nga nila, sa bundok or sa mga mountains ay merong gods. O, yan. Yun ang ibig sabihin sa Japan nun. Gods is inside the mountain. Wait lang. So, ayan, nakarating naman kami dito sa pinaka-Furumine mismo. So, dito sa loob ng Furumine ay merong Jinja. So, yan. Sa Jinja, meron dyan hugasan ng kamay. So, ibig sabihin yan, bago ka papasok sa loob ng Jinja o kanilang church na tinatawag sa Jinja, ay maghuhugas ka ng kamay. O, hindi ko makasabi ng church yun, pero yun ay ang bahay ng Diyos or lords or mga gods, ganyan. Kasi iba-iba po ang gods dito. So, yun na nga, meron dito sa tabi-tabi ng mga tubig na dumadaloy-daloy, syempre. Kasi ebang dumadaloy-daloy, yan po ay hindi galing sa nawasa. Diba? Hindi po yan galing sa ginabay natin tubig. Ito po yung tubig na dumadaloy na ito
ay galing sa bundok. So, pag may mountain, may water na dumadaloy, bukal po yan. Bukal ba ang tawag doon? So, galing po yan sa mountain. Ang tubig niyan, malinis siya, pwedeng inumin. Diba? So, mga tubig dito ay galing talaga, ang mga mineral water ay galing talaga sa mga bundok. So, ito po yung sa kaliwa, yan po talaga ang Jinja. So, bago tayo pumunta ng Jinja, last natin puntahan ng Jinja, dahil tayo ay mananalangin sa Jinja, so pupunta muna tayo dito sa garden ng Japan. So, isa po ito sa mga garden sa Kanuma na talaga namang puntahan po ito ng mga ano tawag dito, yung bumibisi. So, gusto mga puntahan ng mga magagandang place. So, dito po sa Kanuma. So, ang Kanuma po ay malaking city rin po ng malapit sa amin. So, ganyan. May mga bridge at may tubig-tubigan sa mga gilidan. Alam mo po, ganyan po yung effect namin or kami, namamasal kami dito. Ang sarap pong kalimutan mo na yung mga stresses sa trabaho, yung iniisip ko kasi ikaw ay nag-refreshing sa utak at nag-refreshing sa hangin, diba? Tanggal-tanggalin po yung mga naiisip nating mga problema sa buhay. So, kapag ganyan na namamasyal tayo, yung mga ganitong pagkakataon lang natin, na-i-erase natin yung mga iba-iba natin, kung ano man yung iniisip natin sa araw-araw. So, ayan. Dito ako pinasyal ni Koba. So, dito ang tinatawag na garden ng Japan. So, aakyat kami dyan. May bayad din po dyan. Pag aakyat ka, syempre, nililinis nila yan. Ano man tawag dito, wala kang makikita ng basura dyan. So, ibig sabihin, magbabayad ka rin ng konting tax. So, pag nagbayad ka ng tax, syempre, yung mga naglilinis siya, binabayaran nila, yun yung ibig sabihin nun. So, entrance fee, mura lang, 100 yen lang naman. So, ayan, makikita nyo yung mga magaganda at malalaking puno, at saka, hindi po na kasi ngayon ni spring. Pag nakita nyo po yung paligid, nakikita nyo, hindi na masyadong maraming bulaklak, diba? Mag-green na. At saka, ang pinaka kulay ng mga dahon ay light green, di ba? Ibig sabihin, katutubo lang ng dahon pag ganyan ang kulay. So, dito sa taas makikita namin ang malaki at malawak na lugar. So, may mga puno, may mga grassing, pero wala ka po talaga makikitang kahit na anong klase at naglalandi ang Kalikoba, di ba? Tawan-tawa ako sa kanya kasi unang-una, nauuna siya. So, ibig sabihin, gusto talaga magpakita sa camera. Samantalang lagi niya sinasabi sa akin, ayaw niya makakita sa camera. Paano kung nauuna siya? Diba? Pag nauuna ka, syempre, paano ako makakapag-camera kung ikaw nauuna sa akin? Pero ganun pala nangyayari sa amin. Nauuna siya lagi maglakad. Kasi mas mabilis siya maglakad sa akin. Alam niya na, mas payat siya kaysa sa akin. So, yun na nga. Lakad pa rin kami ng lakad hanggang sa makarating kami dito sa pinakadulo. So, pagdating mo sa dulo, mahaba rin po kasi ang lalakarin nyo. So, maganda rin po ito sa katawan at nakakapag-sampo-sampo ang tawag dito. Sampo-sampo, meaning maglalakad-lakad kayo, walking-walking, di ba? Papatanggalin ng taba, at least kahit na mga ilang gram lang naman natanggal sa akin, at least may natanggal. So, pagdating namin dito sa dulo, may nakakita kami ng tubigan. So, ang tawag dito ay fund, di ba? And karaniwan sa mga fund sa Pilipinas po, ang fund kasi po ay nilalagyan ng isda. So, dito rin may mga isda din, ganon. Pero ang tawag po dito is garden ng Japan ang tawag dyan. Ano ito yung mga sample ng garden sa Japan? Diba? So, pag sinabi mong garden, kailangan po may fund. Kung kahit wala siyang isda, basta may fund, so, isa rin po sa part ng garden ang fund. Okay? So, dito, nakakita kami ng ang tinatawag na koi. So, this is a koi, which call koi. Alam niyo po yan, diba? Koi. So, black koi, and may kulay din atang green, ano kulay nun? Kulay orange ata yung kanina ko nakita namin, isang piraso lang yan. Diba? Ang gaganda nila. Mahilig sila, matakaw sila. So, bumili si Koba ng pagkain nila. Nagbigay siya, pinakain niya. Ayan. May orange pala, and may white. So, konti lang yung mga ganong color. Mas marami yung itim. So, pagkatapos nagpakain ng isda, nakalakad na naman kami. Siyempre, lasado ko, nasa-asar ko si Koba, tawang-tawa din naman kasi ako sa kanya. Nakarating naman kami ngayon dito sa, pag sabi mong garden pala, meron din yan tinatawag na tea. Diba? Magti-tea kayo. Ayun, naisip na naman ninyo. Ibig sabihin ng tea is yung
magti-tea kayo, okay? Ang ipag-inom ng tea, hot tea, ayan, mainit-init na tea na medyo kunti. So, pumasok kami dito sa tea house ang tawag sa kanya. So, ang paggawa ng tea ay mga dati pa pong ginagawa ng mga sinaunang mga Japanese, and talaga namang galing siya sa mga tea na ang dahon. So, binibilad yun, ginagawang tea na tapos tinabantag dito. Basta ginagawa siyang tea. Huwag niyo na akong tanongin kasi mahirap po explain dito kung paano. So, maganda po naman dito sa loob ng tea house. So, yan. Bibili rin po kami ng tea. Siyempre, hindi naman siya libre. Ang bawat isa po sa amin ay nagkakahalaga ng 600 yen ang bawat isa. Ayan. So, isa-serve sa amin yan. Lubide kami. Then, siyempre, servan kami ng tea. Ito yung tinatawag ng tea. Ito yung dento or yung mga sinaunang paggawa ng tea sa Japan na medyo may pagka. Ang tawag dito, may bubbles, diba? O yan, tinatawag tea. Siyempre, meron ding tinatawag na wagashi o yung matatamis. Bago ka mag-iinom ng tea, ay, siyempre, kain ka muna na matamis, and then, ang tea po kasi ay mapakla ng kaunti, diba? Oto na no aji ang tawag ko sa Japanese. So, medyo adult ang kanyang lasa. Hindi po siya matamis. Medyo mapakla ng konti, kaya siya. Perfect na perfect po siya. And syempre, sa paligid ng tea house na to, meron po yung, pwede po kayo mag-upo-upo dyan, ganyan po ang itsura ng tea house. And kapag nagagawa po ng tea, meron pong proper way sa paggawa ng tea. Hindi lang po yan yung ginagawa ng para mga kape-kape nyo dyan sa Pilipinas, diba? Iba sa Japan, gano'n. May tamang process sa paggawa ng tea. At meron din po ako na ginawang tea dito sa vlog ko, at hanapin nyo na sa mga first vlog ko po yun, ang paggawa ng tea. So, iyan na po. Lakad pa rin po kami ng lakad hanggang sa makita namin itong malalaking puno, syempre. And, ngayon, ang degrees ngayon ay medyo mainit-init na. Hindi na po spring, ulitin ko, medyo malapit na po siya sa summer. And pagdating po sa mga ganong panahon ay nasa 29 to 32 degrees, siguro ang kanyang init. Pero hindi naman siya 40, diba? May hangin, ganon. Pero iba rin po kasi ang summer dito. Sa pagsabi mong summer, sobrang init din naman po talaga. Masakit sa dibdib. Ano man tawag dito? Hindi ka lang sa Pilipinas, hindi siya, iba yung hangin. Walang hangin, puro hot lang, ganon. So, ayan, ang ganda-ganda talaga ng kanilang garden dito sa Japan. And masasabi ko na isa po ito sa mga gustong-gusto kong puntahan, lalong-lalo na yung nakaka-relax sa'yo, diba? Wala kang naiisip kundi yung magagandang tanawin. O, diba? Marami rin naman pumupunta rito. Pero po kasi itong week na po na ito ay ang tinatawag na Labor Day sa Japan. 1 week walang pasok ang mga tao. So, kung saan-saan po sila nagpupunta na mamasyal, nagsusulog ng pera, ganun. Pero kami, napili namin dito kasi alam namin na hindi masyadong pupuntahan to ng mga mamamasyal. Diba? Ito po kasi pinupuntahan to tuwing, halimbawa, spring or autumn, ganun. Pag summer na ito, tapos na ang spring, hindi po masyado siyang pinupuntahan. Diba? So, kami lang hindi masyadong maraming tao. Pero pag pumunta ka po sa Tokyo, sa ibang lugar, marami talagang tao. Kaya po ito yung napili namin as in talagang walang traffic. So, pag sinabi mo dito na holiday, traffic po sa lansangan, hindi naman sobrang traffic. I mean, yung hindi dumadali ng mabilis ang mga sasakyan. So, yan, nakababa na kami dito sa pinaka-garden nila. Napansin ko lang po rito yung tubig, di ba? Para bang, alam niyo po ba yun na kapag nakakita po ako ng ganito na tubig na galing sa bundok, parang ang happy-happy ko na parang ang sarap i-share sa Pilipinas. Dahil sa Pilipinas, diba, minsan uubusan tayo ng tubig. Sa Japan, ang daming tubig, diba? Tingnan mo yan, umaagos lang yan. Galing yan sa bukal. Galing yan sa bundok ng mountain or so. Diba? So, parang nakakaano lang ba? Alam mo yun? It's unfair. Sa Japan lang maraming tubig. Why? Bakit sa Pilipinas walang masyadong tubig? Diba? So, yun lang, nakaka-unfair lang talaga. Na parang nakakalungkot na walang tubig masyado sa Pilipinas. Pero sa Japan, nakakadaming tubig. Talagang, Diyos ko naman, napakamura po ng tubig dito. Sa totoo lang. And ayan,
Pagkatapos ko magdrama-drama ng ganyan, papalabas na po kami nitong time na to. Pero, dinaanan po ulit namin yung funds. Diba? Funds po ang tawag yan, diba? Fund pala, fund. Okay, dinaanan namin yung fund, nakilala namin yung isda. Diba? Nakaka-relaxing. Iba din. Ang ganda-ganda. Diba? Hindi siya mabulaklak, mag-green. Because tapos na po ang spring. And masarap ang tumambay sa mga ganitong lugar. Mag-ikot-ikot, maglakad-lakad. O, look at the water. Diba? Ang sarap ng water. Oh. Pero alam niyo po ba, ang tubig na yan ay malamig. Parang galing sa rep. O, diba? Hindi siya mainit. Siya ay malamig. Kaya tuwing ganitong mga spring days, pagkatapos ng spring days, ay wala naman talaga nagsiswimming sa Japan. And hindi mahilig ang mga Hapon na mag-swimming. Remember this, ang mga nagsiswimming lang sa Japan ay yung mga Pilipino at mga ibang bansa. Yung mga hindi Japanese. O, diba? Ayan, ganyan kaganda. O, tingnan mo naman, kung hindi ka ba naman ma-relax. And syempre, dumaan kami sa Jinja. Ito, ang Jinja na to, isa to sa mga in fairness talaga maganda tong Jinja na to. Talaga nakaka-relax talaga. And nakakapagdasal ka ng maayos. And thank you for watching, guys. And sana nakapagdagdag ako sa inyo ng konting kaalaman. And of course, kahit na hindi po kayo nakarating dito sa Japan, at least na ipasyal-pasyal ko rin po kayo kung ano bang klase dito ng mga pasyalan na pwedeng puntahan. Hindi lang po doon sa lungsod, kundi meron din naman sa mga probinsya na mga gantong talaga namang napaka-solim ang inyong pagpamasyal-masyal, diba? Ang nakaka-happy rin. And sana nag-enjoy po kayo dyan. And sana sa susunod ay manood po ulit kayo ng mga vlogs ko. And like, share, and subscribe. And see you on my next vlog. Bye!